ng healing, siguro, 2 weeks na po ito. After na manawag trip namin ng last 2 weeks, lecture daw. Okay, itong lecture na ito is usually mga verses sa Bible. Okay, so, yung ulam po tayong lahat para siya tayo ng Diyos sa biyaya. Panginoon, aming Ama, bigyan mo kami ng liwanag, ng isip, ng puso, at tanggapin namin ang iyong salita at maintindihan namin ang mga araw na ipahatid mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa loob ng umaga. Para sa umaga po ito, babasahin po natin ang Mateo mula sa aklat o libro ng Mateo, chapter 5, verse 11 to 12. Sabi po dito, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan na sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Okay. So, maganda po yan. Magandang umaga sa ating lahat. Ito papaluwanan po. Si Kristo po may sabi niya doon sa bundok. No? Yan po yung mga unang aral na kanyang sinyer sa mga tao, disipulo, sa kanyang ministeryo during panahon niya. Sabi niya, mapapalad kayo. Kayo. Sa mga nilalait. Sino dito nakatingin na panlalait? Inuusig. Yan. Mga nadidemanda, mga kinakasuhan. At pinagsasabihin ng mga sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan. Malamang tayo lahat yun. Tama? Dahil sa akin. Dito po nagkaroon ng iba-ibang interpretasyon ang mga nagtuturo. Pag sinabi tayo sa akin, parang sinabi, kung tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, yan po yung pertaining, kaya hindi nag-a-apply sa ating lahat. Pero ito po yung ibig sabihin, it pertains o tinutukoy po nito tayong lahat. Pag sinabi sa akin, bakit? Ang isang tao po na sumusunod sa aral ng Diyos, sa aral ng Diyos, yung po yung ibig sabihin ng dahil sa akin. Tama? Sumunod ka sa akin eh. So, sinabi, huwag ka tumanggap ng suhol. Sumunod ka sa akin. So, hindi mo kinakailangan maging ministro, pare, o nagpapakalat ng salita ng Diyos. Ito ay pang-araw-araw na pamumuhay natin at sa mga pagsubok, sa mga tukso natin dinadana. So sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Yung suhol o yung pagnanakaw sa ating trabaho, dahil sa akin yun. Tama? Sabi ng Diyos, di ba, huwag ka magnakaw. O bakit ka magnanakaw? So, ang sasabihin sa'yo, pag ikaw, halimbawa, nasa gobyerno, nagretiro ka, na isang mahirap, anong tawag sa'yo? Tanga. Tama? Ang tanga-tanga naman ng tatay mo. Bakit? Ang tagal sa gobyerno, ang hirap nyo. Di tanga. So, ano ibig sabihin natin ang kabaligtaran ng tanga? Matatalino. So, sino mga matatalino? Yung nagnakaw ba? So, ang nangyayari, napagsasabihan tayo ng kasamaan, yung nilalait tayo dahil anak ka ng tanga, dahil hindi nagnakaw eh. Naging tapat yung magulang mo. Tama? So, pag sinabi sa akin, hindi mo kailangan diretso ang pinagsasabi yung salita ng Diyos, nagmiministro ka, nagpapari ka, yung pinapatupad mo yung salita ng Diyos sa buhay mo, sa simpleng pamamaraan sa araw-araw. Di po ba? So, mapapalad kayo pag nilalait kayo. Mapapalad kayo pag inuusig kayo, dinimanda kayo dahil hindi kayo sumama sa mga masasama. Diba? Mapapalad kayo. Ano dapat yung gawain? Ito. Magalak kayo. Bukod sa mapapalad kayo, itong gawin nyo. Magalak kayo at magsaya. Wala, nilalait ka na, magsaya ka pa. Oo. Bakit? Kasi malaki ang gantimpala nyo sa langit. So, ano inaasahan natin? Maling interpretasyon na naman. Hindi naman po tayo sa nagmamagaling. Walang saysay ang langit kung antay pa natin mamatay tayo para makuha yung gantimpala. Ang langit po, kaya niya magbigay ng gantimpala kahit tayo nasa lupa, kahit tayo nabubuhay. Para sa akin kasi na lohikong tao, nabubuhay sa praktikal, anong saysay ng langit
kung makukuha natin ang lahat, pag tayo namatay, ano saysay ng buhay? In relationship with langit. Pero, sa aking pong paniniwala, magalak kayo dahil ang gantimpala makukuha natin dito sa lupa para nang sa langit. Sinabi yan, di ba? Di ba? Dito na sa lupa para nang sa langit. So, ibig sabihin, kung kaya natin magsaya, magalak, dahil umaasa tayo sa gantimpala natin sa langit, dito sa lupa, makukuha nyo. Pwede po magtanong ha, sapagkat, ito ang patunay, gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. O nauna sa atin. Okay, sample, si Kristo. Akala ng lahat, bumagsak yung kanyang samaha, pinako siya sa krus, namatay siya, pero anong nangyari? Dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa kanyang pagka-Diyos, nabuhay siya muli. So, saan siya nabuhay? Sa langit pa, sa lupa? Sa lupa. Nakuha nyo? Sa lupa siya nabuhay. Dito niya pinakita ang milagro ng Diyos. Ng Diyos Ama. Isang patay, nabuhay. So, sa makatwid, pinatutunayan kung gagawin niyo lang na kahit kayo inuusig dahil sa paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos, makakuha kayo ng gantimpala kung kayo ay nagagalak at magsaya. So, bakit hindi natin nakukuha? Kasi nagagalit kayo. Pag may naiingit sa inyo, nagagalit kayo, napipikong kayo. Magdasal lang kayo. Magsaya kayo kasi makakuha kayo ng gantimpala Di ba? Pwede mag-comment, pwede magtanong. Kasi po ang aking pagtuturo, ano yan interactive. Ayoko nung nakaganon lang kayo, hanggat maaari, kung may tanong, itanong. Gusto nyo magkomento, magkomento. Kung ang isang taong nilalaki, tinutusig, pinagsasabihan, nagagalit, gumaganti, magkakaroon ba siya ng gantimpala sa langit? Kung ang isang taong inuusig, magagalit, makakuha rin ba siya ng gantimpala? Kung babasahin natin at himay-himayin, parang wala namang nakalagay. Magalak kayo at magsaya at magalit. Wala. At mapikon. Wala. At makipagdemandahan. Wala. Wala lang. Nakalagay lang doon, magalak at magsaya. Dahil yung mga propetang nauna sa inyo, yan din ang ginawa. Pero in return, anong ginawa ng Diyos? Anong ginagawa ng langit? Binibigyan ng gantimpalang malaki. Nagmumula sa langit ang taong nagagalak at nagsasaya kahit inuusig. So pag nagalit ka, sa iba pang Biblia, di ba, pag sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila. Kasi very logical yan Yung mga nanlalait, yung mga nanguusig, yung magagaling sa pagsalita ng masama, magagaling sila doon. Bakit bababa ka sa level na yon? Kung saan sila magaling. Pag minura ka, mag-thank you ka. Maniwala ka, hindi niya alam ang isasagot. Pero pag minura ka, at minura mo din, promise, alam na alam niya ang kasunod na gagawin. Tama? Tama? Pag yung chismosa, pinatula mo, mas maraming chismis ang gagawin sa'yo. Tama? Pero pag yung chismosa, ay nilibigyan mo lang, wala ka mawawala sa yun. Alam niyo ba ang pinakamasarap pikunin ay mga taong pikon? Di ba? Ang masarap biruin, yung mga taong pumapatol ng mga biro. Pero, ano sinasabi? Magalak at magsaya. Inuusig ka na, magaling ang Diyos, magaling ang Biblia, magaling ang turo. Tinatanggal mo ngayon siya kung saan siya magaling. Wala nga, inuusig na kita, masaya ka pa. Hindi na niya ma-explain Because wala siya sa kanyang expertise kung saan kasamaan. Nauwa mo? Naiintindihan po ninyo? Kasi yung mga nakalagay dyan, kanina nabasa ko kami, bakit gano'n? Nangyayari na sa buhay ko lahat yan, hindi ko nakalagay dyan. Alin dyan? Yung ikaw nang uusig? Oy. Joke lang po. Marami tayong matututunan, maiintindihan. Pag sinabing dahil sa akin, hindi ibig sabihin maging pastor kayo. Magsalita kayo sa mga kanto ng
salita ng Diyos. Yung taong nabubuhay sa aral ng Diyos, yan po yung ibig sabihin niya. Nabuhay ka ng tama dahil sa aral ko, yun yung sa akin. Ayan yun. Hindi niya. So kaya tayo mahirap, kaya tayo, pumapatol kasi tayo. Sabi ng Biblia, huwag kang pumatol, insure. Magsaya ka pa, ipagdasal mo pa sila. So bibiyayaan ka nila. Habang naiingit sila sa inyo, tumawa ka lang. Huwag niyong pumatol. Maraming tanong niya, paano po ba mapigil yung mga inggitero? Huwag mo silang pigilan. Bakit? Mauubos ang oras mo sa buhay mo, panahon mo, para pigilan sila. Pero hindi mo pa rin sila mapipigilan. Bakit? Dahil yun na ang kanilang pagkatao. Pero ano yung hindi nila pagkatao? Yung pag-inggitero sila, inaasahan nila lahat ng gagawa nila ng issue, papatol. Lahat ng gagawa nila ng kwento, mapipikon. Pero pag hindi ka pumatol at hindi ka napikon, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Paano kung yung paglalait sa iyo, pag-uusip kayo, pina-pray-over mo, pagganti mo yun? Anong klaseng pa-pray over? Huwag ka na lang sige, Upo po kayo. Kasi po, pwede tayo mag-pray over, pwede tayo magdasal sa sarili natin, pwede natin ipadasal sa mga madre, sa pare, sa tulad ko, saan. Pero anong klaseng dasal? Halimbawa, magsusumbong ka ngayon sa tatay mo, binatukan ka. Anong sumbong mo sa tatay mo? Tay, binatukan ako doon, tara, balikan natin. Ganun yun eh. Nag-pray over ka sa Diyos. Panginoon, sana mamatay na sila. Sobrang galit mo, di ba? Sana sumpahin sila ang pamilya nila. Sana yung mga ganung bagay. Pray over din yun. Pero, masamang pray over. Kasi nagmumula yung pray over mo sa galit at ganti. Samantala sinasabi dito, magalak kayo at magsaya. So, pa-pray over ka, Panginoon, ayaw nila talaga tumigil sa akin sa pang-iintriga. Di ba? Pwede mo sabihin, ikaw na po ang bahala sa kanila, pero tama po ang aral ninyo. Kung ang puno ay mabunga, yan ang binabato. Wala namang puno na walang bunga, ang babatuhin. Tandaan ninyo, ang punong walang bunga, daan-daanan lang yan. Pero pag ang puno, saksakan at hitik na hitik sa bunga, pansinin yan. Yung iba hindi makakatiis, babatuhin. Tama? So, pray over is maraming klaseng pray over. Kasi kung ang lahat ng pray over ay tama, lahat sana ng ating kahilingan ay dininig ng Diyos sa langit at binigyan tayo ng biyaya sa lupa. Pero bakit nagpapatuloy ang matagal na nating problema? Tulad ng sakit, tulad ng kahirapan, tulad ng problema sa relasyon. Kasi baka may problema sa pamamaraan natin ng pag-pray sa Diyos, ng pagdadasal. Baka naman, imbis na pagbaguhin natin ang ating mga mahal sa buhay, baka dapat mo ipagdasal ang sarili mo na magbago ka sa pananaw mo sa buhay mo. Marami po nagpapadasal po ng kanilang asawa na magbago. Pero hindi naman po Diyos ang pumili ng asawa niyo. Tumutol pa nga magulang mo eh. Pero ang tigas ng ulo mo, pumarya ka pa rin at sumigil. After panahon, napatunayan mo, tama ang magulang mo. Di ba? So, sino may kasalanan? O bakit hindi mo ipagdasal ang sarili mo na tanggapin ang desisyon mo mali? Di ba? Lahat ng bagay po, lalo na sa adulthood natin, o sa buhay natin na may edad, tayo po ang may kagagawan ng ating problema. Sabi nila ka-sugar ko, ako ba may kasalanan? Alangan naman ako. Alangan naman ng Diyos. Lumamo ka ng lumamon eh. Alam niyo po ba, kasalanan ng pagiging masiba? Alam niyo po ba yun? Yung pagiging matakaw. Nakalagay po yun. Darating tayo doon sa mga yung pagiging matakaw. Tapos sisisihin mo ang lahat maliban sa sarili mo. Diba? So, imbis na dapat siguro, ang tamang dasal doon, na sana mawala
nawala ang sakit ko, sana maisip ninyo na mapigil ninyo ang sarili nyo sa tukso ng katakawan. Di po ba? Lahat halos ng ating dinadanas, tayo ang may kagagawa. Tama po ba? Wala kang problema. Nagko-commute ka lang. Nangarap ka ng sasakyan. Bumili ka ng sasakyan. Buwan-buwan wala kang ngayong pambayad kasi hulugan. So, sino may problema? Panginoon, tulungan mo po ako sa pamantli ko. Pang gasolina, wala akong. Bayad sa driver, wala ako. Sabi ng Diyos, kasi naman, wala ka nga problema. May libreng sakay pa nga ngayon hanggang Disyembre. Di ba? Yan, tigas ng ulo mo eh. Di ba? So, kaya, pag sinabi, walang sasakyan, naglalakad lang yun. Wala mo ng problema. Di ba? So, yung po yun. Oh, sige, may tanong pa po ba? Mapalad kayo, ha? Mapalad. Kasi inuusi kayo. Ibig sabihin nun, itik kayo sa bunga. Hinahingitan kayo, itik kayo sa bunga. Meron kayong bunga. Ang bunga ba ng mangga tsaka ratilis ay parehong bunga? Pareho. Pareho. Bunga ng mangga, bunga ng ratilis. Pero parehong bunga. Tama? Na may pakinabang. Pero yung puno na hindi namumunga, limitado ang pakinabang. May pakinabang rin, pero limitado. Pero hindi babatuhin. Tama? Tama po ba? Kapag pag kinaingitan kayo, mapalad kayo. Kasi kung wala kayong kwenta, hindi kayo bakit kayo kaingitan? Di ba? Yun lang yun. Sabi nyo, pangit-pangit ko nga. Pinsisilosa pa ako, ingingitan pa ako. Yun yung tingin mo, may nakikita silang iba. Pangabunga ka ng aratilis. Hindi nga bunga ng mangga, bunga ka naman ng aratilis. Kaya kaingitan ka pa rin, tama? Kasi bunga ka pa rin eh. Kasi naingit sa'yo, wala kang kabunga-bunga. Di ba? Hindi niya nakalimutan niya na kahit puno siya na walang bunga, may pakinabang pa rin siya. Di ba? Kasi ang kawayan, ang bunga niyan, hindi naman sa taas eh. Sa baba. Hindi niya nakikita yun. Eh nakatingin siya sa mga katabi niya. Ganun karamihan ng taong naiingit. Ganun ang mga taong mapang-usig. Ganun ang mga taong mahilig magkwento sa iba. Sa iba nakatingin. Nakakalimutan natin lahat na lahat tayo may pakinabang. Okay? Wala ba tanong sa live? Meron ba nakikinig? 24. 24. So, yan po, mapalad tayo. Lahat tayo, nakakaranas po tayo ng kinaingitan, nakakaranas po tayo ng persecution, nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi. Mapalad tayo. Sabihin nyo nga, mapalad tayo. Mapalad tayo. So, ano gagawin nyo? Magalak at magsaya, ha? Haha. Mapalad ako, bakit? Mga siraulo, ingit sa akin. Di ba? Anong magandang dasal? Lord, bahala ka na sa kanila. Bakit? Kasi hindi nyo naman alam talaga ano yung tamang dasal. So, bahala ka na sa kanila. Basta mula ngayon, magagalak ako at magsasaya. Kasi si Kristo nga, di ba? Masaya pa nung nasa krus, di ba? Masaya pa siya. Hindi naman niya pinagmumura yung mga tao, Di ba? Sabi niya pa nga, patawarin mo sila, hindi nila ilang ginagawa. Di ba? Kasi kung hindi siya masaya, baka galit na galit yun. Kung ikaw ay pako doon, baka pagkasal mo sila, kidnatin mo na yung mga yan, kainin ng lupa. Nakita niyo? Oo, kasi siguro lahat na nakasulat na Nararanasan natin lahat yan. Pero, minsan hindi natin naiintindihan, sundin. Kaya hindi natin makuha yung gantimpala. Malaki gantimpala mula sa langit. Okay? So, yun lamang po. Thank you for the sharing. Panginoon, salamat sa pagkakataon, sa talino, sa unawa. Sana po, may sa buhay natin. Kami, lahat ay mapapalad, kayong lahat ay mapapalad. Ang mga inuusay, kinaingitan,
Dahil itik tayo sa bunga at sana, Panginoon, ikaw nang bahala sa mga taong mapangusig, mapangusga, mga naigit, ikaw na po ang bahala. Hindi po kami nagnanais na hindi maganda sa kanila. Bagkus, sana maranasan din nila maging mapalad dahil naniniwala sa mga aral ng ating Ama sa langit, ng ating Diyos Jesucristo, at sa mga aral na ito. Amen.